20 taon kaming kasal, at dahil sa isyu ng anak, mula sa masayang mag-asawa ay naging magkaaway kami ni Suyu. Noong aksidente, ipinagtanggol niya ako at nalaglag ang anak, sinabi ng doktor na mahirap na siyang mabuntis muli. Umiiyak siyang nagtanong sa akin kung iwan ko siya dahil hindi siya makapag-anak. Noong una, sumumpa akong hindi ko siya kailanman hahamakin, ngunit kalaunan, tawag ko sa kanya ay manok na hindi nangingitlog. Sa wakas, naubos na ang aking pasensya. Sa araw ng aming anibersaryo, iniabot ko sa kanya ang isang kasunduan sa diborsyo. Inihagis ko ang pinirmahang kasunduan sa diborsyo sa harap ni Suyu. 4 na itim na salita ang diborsyo. Sa ilalim ng kristal na ilaw, ito ay nakakasilaw. Napatigil si Suyu sa paghawak ng kutsilyo at tinidor at bumagsak ang mga ito sa plato. Tahimik. Baliw ka ba? Ngayon ang aming ika-20 anibersaryo ng kasal. At magsasabi ka ng diborsyo. Nanginginig ang kanyang boses. Puno ng gulat, sumandal ako sa upuan at nagsindi ng sigarilyo. Sinindihan, bumuga ng usok. Elegante. Iniabot ko ang kasunduan sa diborsyo. Pilit na pinigilan ni Suyu ang galit at tiningnan ang kasunduan. Nang makita niya ang mga salitang kusang loob na isusuko ng babae ang lahat ng ari-arian, bigla siyang tumayo. Sa sobrang galit, inihagis niya ang kasunduan sa aking mukha. Walang hiya ka. Hindi lang diborsyo ang gusto mo rin akong paalisin ng wala. Sasabihin ko sa'yo. Pangarap mo iyan. Noong pinakasalan kita, isa ka pang mahirap na binata. Ngayong yumaman ka na, nagbago ang iyong mukha. Kahit gusto mo talagang magdiborsyo, kailangan mong bigyan ako ng kalahati ng iyong ari-arian. Huwag mong kalimutan, nalaglag ang anak ko para iligtas ka. Hindi ako makapag-anak at ngayong yumaman ka na, gusto mo akong sipain. Huwag mo akong asahan. Umupo ako roon, tahimik na inubos ang sigarilyo. Matapos kumalma si Suyu, mabagal akong kumuha mula sa isang folder sa tabi ko ng isang ulat. Ito ay isang genet test. Ang mga test subject ay si Suyu at ang kanyang kapatid na si Suye. Noong una, hindi pinansin ni Suyu ang aking iniharap na dokumento. Ngunit nang makita niya na nakasulat sa ulat na ayon sa pagsusuri ng INE, sinusuportahan na si Suyu ang biolohikal na ina ni Suye. Namutla siya. Tuluyan siyang nasira. Pik, tahimik. Saan mo nakuha yan? Tiyak may gustong siraan ang aming relasyon. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Pinunit niya ang INE test at sumigaw sa akin. Tahimik pa rin akong nakaupo roon. Ang tagumpay ko sa negosyo sa mga nakaraang taon ay nagturo sa akin ng isang bagay. Ang magalit ay hindi lumulutas ng anuman, ito ay nagpapakita lamang na ikaw ay talunan. Pinalakpakan ni Suyu ang mesa ng malakas at dahil sa baliktad na puwersa, namula at sumakit ang kanyang kamay, ngunit wala siyang pakialam. Matapos mailabas ang galit, tinitigan niya ako ng matalim, parang isang bilanggo na naghihintay ng hatol. Tapos ka na ba? Inihagis ko ang upos ng sigarilyo sa ashtray at tiningnan si Suyu ng malamig. Nang hindi siya nagsalita, nagpatuloy ako. Una, itong DNA test ay kopya lamang. Ang orihinal ay nasa akin pa, huwag mong isipin na kapag pinunit mo ito ay wala na. Ikalawa, kung hindi ka naniniwala sa katotohanan ng ulat na ito, maaari kang sumama kay Suye para gumawa ng panibago. Kung mali ang akusasyon ko, maaari kong bigyan ka ng kalahati ng ari-arian. Ang tanong, handa ka ba? Ibinaba ni Suyu ang kanyang mga mata, tumahimik sandali. Ang kanyang boses ay paos. Mahal, ang dami nating taong pagsasama. Tumigil ka, pinutol ko siya. Ngayon, pinag-uusapan natin ang mga katotohanan at ebidensya. Huwag mo akong kausapin tungkol sa pagmamahal. Ang pagbanggit ng pagmamahal ay nangangahulugang inaamin mo na. Chen mo, pasensya na. Noong 18 ako, niloko ako ng isang lalaki. Pagkatapos kong manganak, nawala siya. Mahal na mahal kita, natatakot akong hamakin mo ako. Kaya nagsinungaling ako na siya ay aking kapatid. Hindi ko sinasadya na lokohin ka. Lumapit siya. At hinawakan ng aking kamay, nagmamakaawa. Chen mo, dahil sa dami ng taon nating pagsasama. Patawarin mo ako minsan. Hindi ba gusto mong pumunta sa ibang bansa para sa iye? Kung papatawarin mo ako ngayon, pupunta tayo agad. Kahit ilang iniksyon, kahit ilang gamot. Tiyak na magbibigay ako sa iyo ng anak. Ang kanyang mainit na luha ay bumagsak nang tumama sa aking kamay. Ay malamig na. Inalis ko ang aking kamay, kumuha ng tissue at pinunasan ito. Diretsahang harapin. May pera ako at lakas, makakahanap ako ng bata pang babae kapag hiwalay na tayo. Diretsong hindi pwedeng magkaanak. Kailangan mong makipag-away sa matandang uwak na ito. Narinig ako ni Suyu na tinawag siyang matandang uwak. Muntik nang pumutok ang mukha niya. Pagkatapos, bago siya magalit, tahimik kong tinanong siya ng isang katanungan. Suyu, alam mo ba kung kailan ako nagsimulang maghinala sa relasyon mo at ni Suye? Nagulat si Suyu. Walang isip na sumagot, kailan? 13 taon na ang nakalipas.
Noong pinayuhan kita na magpa-fetus at tumanggi ka. Hindi makapaniwala si Suyu. Paano naman? Dahil lang dito, pinaghinalaan mo ang relasyon ko at ni Suye. Nagulat si Suyu, walang isip na sumagot, kailan? 13 taon na ang nakalipas, noong pinayuhan kitang magpa-fetus at tumanggi ka. Hindi makapaniwala si Suyu, paano naman? Dahil lang dito, pinaghinalaan mo ako, tumango ako. Ang pag-ibig ay hindi papayag na walang magmamana. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Suyu. Noong una kaming nagpakasal ni Suyu, katamtaman lang ang kalagayan ng pamilya ko, simpleng manggagawa ang mga magulang, hindi naman mahirap. Sapat naman ang pagkain. Noong panahong iyon, si Suyu at ako ay normal na nagkakilala. Ipinakilala ng matchmaker, hindi siya humingi ng malaking bigay kaya, at nagpakasal sa akin. Nagpapasalamat ako sa kanya, kaya para bigyan siya ng magandang buhay, pumasok ako sa negosyo. May kaunting swerte rin ako, pagkaraan ng 3 taon ng pagtatrabaho, nakaipon ako ng ilang milyong halaga. Noon, inisip ko na dahil sa pagpapakasal ko kay Suyu, dala niya ang swerte. Sobrang minahal ko siya, kaya tuwing may oras, iniisip kong isama siya sa paglalakbay. Para mapasaya siya, hindi inaasahan, nagbuntis siya. Napansin kong sobra siyang balisa, kaya pinalabas ko siya sa paglalakbay para maglibang. Sa aksidente, tumalon si Suyu mula sa upuan ng pasahero papunta sa akin, ang tanging hindi. Siya ay nagkaroon ng matinding pagdurugo, hindi lamang nawala ang bata, nasira rin ang kanyang katawan. Hindi na siya makabuntis pagkatapos. Pagkatapos ng aksidente, buong puso ko siyang inalagaan. Natatakot akong maging depresya dahil sa pagkawala ng bata. Samantala, nang malaman ng mga magulang ko na hindi na makapag-anak si Suyu, sila ay nagpalitan sa pagpayo sa akin na makipaghiwalay, at sa ari-arian ay mas marami ang ibigay kay Suyu, ngunit kailangang hiwalayan. Kung hindi, mawawala ng tagapagmana ang aming pamilya. Pero, matigas kong tinanggihan sila. Kailangan magkaroon ng konsensya. Si Suyu ay nagligtas sa akin. Kaya siya hindi na makapag-anak. Siyempre hindi ko siya pwedeng iwan. Lumipas ang 5 taon. Narinig ko mula sa kaibigan sa negosyo na nasira rin ang katawan ng kanyang asawa, may isa lang siyang anak na babae. Pero gusto pa niya ng anak na lalaki para magmana ng negosyo, kaya naghanap ng surrogate sa ibang bansa. Nang malaman ko, nag-isip ako. Umuwi ako at kinumbinsi si Suyu. Puno ng kumpiyansa akong naisip na sasang-ayon si Suyu. Dahil ako ay nag-iisang anak, pagkalipas ng ilang taon ng pagsusumikap, mayroon na akong ilang 10 milyong halaga. Kung walang anak, kanino iiwan ang perang ito? Hindi ko inaasahan. Ang suhestyong ito ay matinding tinutulan ni Suyu. Sinabi niya, hindi ako pumapayag na ipanganak ang aking anak mula sa ibang babae. At saka, natatakot siyang pumunta sa ospital dahil maaalala niya ang bata na nawala. Kahit anong pilit ko, tumanggi siya ng matigas. Matagal na ang panahon, ako na nagtatrabaho sa negosyo. Maraming uri ng tao ang nakasalamuha, unti-unting nagkaroon ako ng hinala kay Suyu. Bakit ayaw niyang manganak para sa akin? Hanggang isang beses, noong dumalaw kami ng kamag-anak, narinig ko ang may nagsabi. Si Suyu at si Suyu noong bata ay isa ang hulma. Isang normal na pahayag. Ang nagsabi ay walang malay, ang nakarinig ay may pakialam. Lihim kong kinuha ang buhok ng dalawa at nagpad na test. Saka ko natuklasan ang katotohanan. Hindi siya ayaw manganak, ayaw lang niyang manganak para sa akin. Nang marinig ito ni Suyu, binabago niya ang kanyang pananaw. Bakit hindi mo sinabi sa akin noong panahong iyon? Bakit hinintay mo pa ngayon bago makipaghiwalay? Umiti ako ng may pang-aasar. Siyempre, para maghiganti, nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Suyu, nanginig ang kanyang katawan. Sa kanyang itsura, ako ay natuwa. Umiti ako ng may sakit ng ngiti at sinabi, buong puso kitang minahal pero ginawa mo akong tanga. Gusto mo pa akong walang magmana. Hindi ba dapat kitang kamuhian? Noong hindi ako nakikipaghiwalay dahil maganda ka at bata ka pa. Natatakot akong makipaghiwalay ka. Pero ngayon, matanda ka na. Kung makipaghiwalay ka man, wala nang magkakagusto sa'yo. Kaya tiyak na hindi na kita gusto. Sumigaw si Suyu, bastos ka, kinuha niya ang baso ng alak sa mesa. Nais niyang ibuhos sa mukha ko, hindi ako nagalit, kumuha ako ng tissue at pinunasan ang mukha. Sige, nang mura ka na, nabuhos na ang alak. Maaari na bang pumirma sa kasunduan sa diborsyo? Imposible, talagang imposible. Si Suyu ay sumigaw sa akin, Chen mo, sasabihin ko sa'yo. Pwede kang makipaghiwalay, pero hindi ako alis na walang dala. Kahit na itinago ko na dati akong nagkaanak bago tayo ikasal. Pero lahat iyon bago ang kasal. Totoo na hindi ako naging mabuti sa kanya, pero siya. Hindi kailanman binanggit na hiwalayan ako. Kung bakit, alam nang nakakaalam. Nagagalit pa siya. Sige, ay demanda na lang natin ang diborsyo. Pero sa hukuman, ilalabas ko ang lahat ng litratong ito. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ng hukom pag nakita niya. Mula sa supot ng dokumento, kumuha ako ng isang bundle ng lumang litrato, lahat ay kanya at isang litrato ng alaala kasama ang isang lalaki.
Namutla agad ang mukha ni Suyu, nanginginig ang buong katawan. Puno ng takot ang mga mata. Paano mo nakuha ang mga litratong ito? Mula nang matuklasan na may mali sa pagkakakilanlan ni Suyu. Sinimulan na kitang imbestigahan. Mahirap bang mahanap ang mga ito? Pinulot ko ang isang litrato at itinuro ang lalaking ito. Dapat pamilyar ka sa kanya. 18 taon na ang nakalilipas, ang driver na sanhi ng aksidente sa sasakyan noong naglakbay tayo. Ang iyong unang pag-ibig, ang biolohikal na ama ni Suyu. Nanginginig ng husto ang katawan ni Suyu. Hindi makapagsalita ng isang salita. Sinabi mo na noong panahong iyon, para protektahan ako, nagkaroon ka ng hindi sinasadyang pagkalaglag. Mula noon hindi ka na mabuntis. Nasaktan ako ng sobra, nagkasala ako ng ilang taon. Ginawa ko ang lahat para maging mabuti sa iyo, pero hindi ko inaasahan na ang aksidenteng iyon ay pinagplanuhan nyo. Ang pagkalaglag ay panloloko rin. Ibinato ko ang litrato sa kanyang mukha, iniisip mo ba? Kapag namatay ako, iiwan mo ang lahat ng ari-arian sa anak mo at ng iyong unang pag-ibig. Habang sinasabi ko ito, hindi ko namamalayan na tumaas ang boses ko. Hindi. Chen mo, makinig ka sa akin. Lumuhod si Suyu. Ha? Paliwanag. Hanggang ngayon. Gustong mo pa akong dayain. Sinampal ko siya ng malakas, matigas na pinutol ang sinasabi niya. Sa sandaling iyon, si Suyu ay tulalang-tulala, nanlalabo ang mga mata. Matagal bago siya nahimasmasan, Chen mo, hindi talaga sinasadya na dayain kita. Noong una kitang pinakasalan, napakabuti mo sa akin. Taos puso akong. Nais na makasama kang maayos. Pero noong nagpa-check up ako sa ospital, sinabi ng doktor na noong nanganak ako. Sa isang maliit na klinika ay hindi naayos, hindi mailigtas ang anak natin. Nagkataon, nalaman ng dati kong nobyo. Binantaan niya akong bigyan siya ng pera, kung hindi ay sasabihin sa iyo ang tungkol sa akin. Wala akong pagpipilian, kaya nagpanggap kami. Pero mahal na mahal talaga kita. Ngumisi ako, puno ng paghamak ang mga mata, ay. Karapat-dapat ka bang sabihin ang salitang yan? Kung mahal mo ako, gugustuhin mo bang wala akong magiging anak? Nailing si Suyu ng marahas, hindi wala akong. Natatakot lang akong pumunta sa ospital, natatakot akong malaman ng doktor ang lagay ng katawan ko. At iiwan mo ako. Kung hindi kita mahal, nitong 11 taon na bilyonaryo ka na. Binibigyan mo lang ako ng 3,000 panggastos bawat buwan, at lagi mo akong sinasabihan, paano ako mananatili sa iyo? Tumay ka, mahal mo ba ako? Alam mo na kung hiwalayan mo ako. Sa susunod na kasal, kapag nalaman ng iba na itinago mo ang kawalan ng kakayahang magkaanak, ni 3,000 hindi mo makukuha. Ibinagsak ko ang kasunduan sa diborsyo sa harap niya, ngayong araw, ang kasunduang ito. Pumirma ka man o hindi, basta kung hindi ka pipirma. Demanda ko ang diborsyo. Pagkatapos ay makikita ko, ikaw at ang iyong walang hiyang mga magulang. Ginawa ninyo ito, kapag nalaman ng mga kapitbahay, paano kayo magkakaroon ng mukha para mabuhay? Sa paningin ko, sa pamilya Su, walang inosente maliban kay Suyu. Kasama ang mga magulang ni Suyu, kasing sama ng loob ni Suyu, tinulungan siya na dayain ako. Hindi talaga tao. Buti na lang kababayan tayo, kababayan nagkita. Saksak sa likod. Si Suyu ay nahulog sa sahig, umiiyak ng malakas. Puno ng kawalan ng pag-asa, Chen mo, napakasama mo. Tumalikod ako at umakyat sa itaas. Bibigyan kita ng 3 araw para mag-isip. Kung hindi ka pumirma, ay dedemanda kita. Hinayaan kong umalingaw-ngaw ang pag-iyak ni Suyu sa walang laman na silid kainan. Hindi na nangahas si Suyu na manatili pa. Nag-impake ng ilang damit at umuwing nakayuko sa bahay ng kanyang mga magulang. Nitong mga nakaraang araw, tahimik ang bahay. Wala akong pakialam sa kanya. Hihintayin ko lang ang 3 araw. Pumunta ako sa korte para magsampa ng kaso. Gaya ng inaasahan, hindi pa man natatapos ang 3 araw. Dumating si Suyu kasama ang kanyang mga magulang. Pagpasok pa lang, hinawakan agad ni Ginang Su ang braso ko at umiyak na nagmamakaawa. Chen mo, dahil sa 20 taon niyong kasal ni Xiaoyu, patawarin mo na siya minsan pa. Kasing edad na kayo, nakakahiya ang diborsyo. Sumingit din si Ginoong Su. Tama, Chen mo. Alam ni Xiaoyu ang kanyang pagkakamali. Tiyak na makikisama siyang mabuti sa iyo sa susunod. Gusto mo lang naman ng anak, di ba? Napaka-advance na ng medisina ngayon, tiyak na may paraan. Bigla kong iniwaksi ang kamay ni Ginang Su. Malamig ang aking mga mata. Tigilan niyo ako. Si Suyu ay nagkaanak bago ikinasal. At sinabi niyang kapatid ang kanyang anak. Alam ba ninyo ito bilang mga magulang? Tinulungan niyo siyang lokohin ako sa loob ng 20 taon. Hindi ko na kayo pinuntahan para singilin, pero may kapal pa kayo ng mukha na pumunta rito. Ako at ang aking asawa. Ngayon ay pipirma kayo sa kasunduan ng diborsyo, o kaya ay isa sa publiko ko ang mga kahalayan ng pamilya Su sa inyong mga kamag-anak at kaibigan. Ilulubog ko kayo sa kahihiyan. Si Ginang Su ay namula at namutla ang mukha, hindi makapagsalita ng matagal. Matagal na pagkapatigil. Sa wakas ay sumuko si Ginang Su at napunta sa usapang pag-aari.
Okay, magdiborsyo kayo, pero bigyan mo si Xiaoyu ng bahagi ng ari-arian. Wala siyang trabaho nitong mga nakaraang taon. Kung pababayaan mo siyang umalis na walang-wala, paano siya mabubuhay? Kahit papaano, 20 taon siyang sumama sa'yo. Ngumisi ako ng malamig. Gusto ninyo ng ari-arian? Sige, sa korte tayo magkita. Lahat ng ebidensya ay nasa akin. Kung ano ang hatol ng hukom, iyon ang ibibigay ko. Pero sa pribado, wala ni isang sentimo ang ibibigay ko sa inyo. Nakita ng mga magulang ni Su na hindi ako matinag, alam nilang walang saysay ang pagmamakaawa. Kaya hinila na lang nila si Suyu na ayaw umalis. Nang matapos ang 3 araw, tinawagan ko si Suyu. Nakapag-isip ka na ba? Pumirma ka sa kasunduan o pumunta ako ngayon sa korte? Matagal na katahimikan sa kabilang linya, saka narinig ang hikbi ni Suyu. Pipirma ako. Sasama ako sa iyo sa tanggapan ng sibil. Nang hapong iyon, wala kaming imikan. Nang mapirmahan at matanggap ang sertipiko ng diborsyo, gumaan ang aking pakiramdam. Tuloy-tuloy ang luha ni Suyu pero hindi ko siya pinansin. Paglabas ng tanggapan, nabulag ako ng sikat ng araw. Sa ilalim ng puno, si Suyu ay nakatayo na may hawak na sanggol. Malumanay ang kanyang mga mata. Habang nakatingin sa bata, mabilis akong lumapit at maingat na kinuha ang bata. Mahimbing na natutulog ang maliit, mamula-mula ang pisngi, may pagkakahawig sa akin. Nang makita si Suyu, ang asawa, medyo nahiya siyang ngumiti sa kanya. Nitong mga nakaraang taon, hindi ko sinabi kay Suyu, ang kapatid, ang totoo dahil bata pa siya at baka magkamali. Hindi alam ni Suyu ang katotohanan at medyo nagsisisi siya para kay Suyu, ang asawa. Lumapit siya at tinapik ang balikat ni Suyu, pabulong na nagpaliwanag. Ate, huwag kang malungkot. Napakayaman ng asawa mo, kailangan niya ng tagapagmana. Kung ayaw mong manganak, maraming babae ang gustong magsilang para sa kanya. Huwag hayaang mawala sa iba ang yaman. Kung hindi mo kayang panghawakan, ako bilang kapatid mo, ang hahawak para sa'yo. Sa mga salitang iyon, nanghina ang mga tuhod ni Suyu. Muntik nang bumagsak. Hinawakan niya ang kanyang buhok at sumigaw ng puno ng sakit. Chen mo, hindi ka tao. Pinlano mo na ito, hindi ba? Ito ay paghihiganti. Hayop ka. Nais niyang sumigaw pa. Pero nang makita si Suyu, kapatid, sa tabi, hindi niya alam kung alam nito ang relasyon. Nag-alangan siya, hindi makasigaw. Natuwa si Suyu, kapatid. At agad siyang tinulungan. Ate, huwag kang magalit. Tapos na ito. Karga ko ang bata, malamig ang tingin ko kay Suyu, hinila si Suyu, kapatid, at umalis. Hayaan mo siyang mag-isa. Sa paglipas ng panahon, mauunawaan din niya. Dinala ko si Suyu sa bahay, tuwang-tuwa ang mga magulang ko habang yakap ang apo. Paulit-ulit nilang sinasabi, may tagapagmana na ang pamilya Chen nitong mga nakaraang taon. Ang problema tungkol sa anak ay matagal ng sakit ng ulo ng mga magulang ko. Ngayong may anak na. Kahit na ang chismis na maaaring lumabas dahil hiwalayan ko ang ate at pakasalan ng bunso, wala na silang pakialam. Nakaupo si Suyu sa gilid, pinapanood ang masayang pamilya, lumapit sa akin at bumulong. Chen mo, kailan mo ako pakakasalan? Hinawakan ko ang buhok ng bata. At mahinang sinabi, teka lang. Agad na nagdilim ang mukha ni Suyu. Nagmumukha siyang nagdadalamhati. Kinuha ko ang phone at nag-transfer sa kanya ng 200,000 para baon. Nang makita ang notifikasyon, nawala ang galit sa kanyang mga mata, ngumiti at sumandal sa aking balikat. Hindi na niya binanggit ang kasal. Makalipas ang ilang araw, dinala ni Suyu ang mga magulang niya. At biglang pumasok sa kumpanya ko. Pagpasok pa lang, tinuturo na niya ako. At sinigawan, Chen mo, walang puso ka. Pinabuntis mo si Suyu, tao ka ba? Nakaupo ako sa aking desk. Bahagya kong tinapik ang mesa, wala akong pakialam. Ako at si Suyu ay nagkagusto sa isa't isa. Pareho naming gusto, anong problema? Tumayo ako. Lumapit kay Suyu, yumuko at bumulong sa kanyang tenga, tanging kaming dalawa lang ang makakarinig. Sa tingin ko, dapat mo kaming batiin, nanay. Ang mga salitang iyon ay biglang tumama sa sakit ni Suyu. Nanginginig siya. Namumutla ang mukha, pailing-iling, bawal mo akong tawaging ganyan. Talagang bawal. Tinakpan niya ang tenga, sumigaw ng histerikal. Demonyo ka, Chen mo, demonyo ka talaga. Mga magulang ni Suyu ay nangingitim ang mukha, gustong magsalita, pero nang makita ang malamig kong mga mata. Nagmulat sila pero walang masabi, pinalakas ang pagtapak ng paa. Puno ng kawalan ng pag-asa, ganti talaga ito. Ang baso sa aking kamay ay biglang nalaglag at nabasag, pero parang hindi niya napansin. Mataman siyang tumitig, halatang nakilala niya ako, ang taong niloko nila ni Suyu. Sa loob ng mahigit 10 taon, hindi pa rin niya napapansin, hinawakan ang kamay ko.
At dinala ako sa harap ng mga magulang, naglakas loob na sabihin, nanay, tatay. Buntis ako. Ito ang boyfriend ko, si Chen mo. Pagkasabi pa lang. Natigilan si Sucheng ng isang segundo, pagkatapos ay parang nabaliw. Sinugod ako at sinuntok, sumisigaw, hayop ka. Niloko mo ang anak ko. Umiwas ako, madaling nakatakas. Ngumisi ako, excited ka ba, tatay? Nasira si Sucheng, sinugod ako at nag-away kami. Sa kasamaang palad. Hindi niya ako matalo dahil palagi akong nag-ehersisyo. Ilang suntok lang, nakontrol ko na siya at tinapon sa malayo. Sa totoo lang, ang usapan namin ni Suyu ay hindi naman dapat idamay si Sucheng. Kahit na pinagtiyagaan ko siya, ang daya ay galing kay Suyu. Pero ang aksidente noon. Sasali siya, kaya dapat kong singilin ang utang na yon. Sa una, gusto kong ligawan ang asawa niya bilang ganti, pero nang makita ko itong mataba at matanda dahil sa panganganak, hindi ko na kaya. Nang maglaon, natuklasan ko. Na sobra ang pagpapabor ng pamilya Su sa lalaki, lahat ng pagmamahal ay sa bunso, si Su Jinghan ay pabayaan. Lagi siyang sinasaktan at sinisigawan. Ang matagal na pang-aapi ay lubos na nagpasara kay Su Jinghan. Labis siyang naghahangad ng pagmamahal. Sa sandaling iyon, nagbago ang isip ko. Ang babaeng sobrang naghahangad ng pagmamahal ay nararapat na iligtas ng isang tulad kong malambing na puno. Kapag naging pamilya na, mapapatawad ko rin siya ng buong puso. Tila may napansin si Su Jinghan. Hinawakan ang aking pulso at tinanong, Chen mo, kilala mo ba ang tatay ko? Hindi ko itinanggi, siya ang unang pag-ibig ng dati kong asawa. Sa huli, sinabi ko ang totoo, kung paano ako niloko ni na Sucheng at Suyu gamit ang aksidente. Dati, syempre, may gusto rin naman ako sa'yo. Nang marinig ito ni Su Jinghan, natigilan siya, ang liwanag sa kanyang mga mata ay tuluyang nawala. Wala nang pag-asa kundi ang kawalan ng pag-asa. Marahas niya akong tinulak at sumigaw ng malakas. Sinungaling! Ikaw ay isang sinungaling mula simula hanggang wakas. Niloko mo ako sa lahat ng pagkakataon. Habang pinapanood ko siyang gumuho, nakaramdam ako ng kaunting awa. Lumapit ako upang aliwin siya. Peke ang pag-ibig, ngunit totoo ang perang ginastos ko sa'yo. Talagang nagkasala ako sa'yo, ngunit babayaran kita. Lalo akong nagalit sa aking mga salita. Dumampot siya ng kung ano-ano sa paligid at inihagis sa akin, sumisigaw na umalis ako. Iniwasan ko ang mga bagay at gusto ko pang magsalita, ngunit sa sandaling iyon. Nakita ko ang namumulang mga mata ni Gucheng na pumasok sa kusina, tila. Kukuha ng isang kutsilyo upang ako'y saksakin. Bago ako umalis, lumingon ako sa loob ng bahay kay Gucheng. Nagmamalaki kong sumigaw, tatay, alis na ako. Sa susunod na pagkikita natin. Hindi ako naglakas loob na magtagal pa, mabilis akong tumakbo. Muntik na, galit si Gucheng. Diretso niyang inihagis ang kutsilyo sa akin. Ngunit napakalayo ng distansya, walang katumpakan. Kinaumagahan, hindi ko malaman kung bakit nag-aalala ako kay Gu Qinghan. Bagaman, ginamit ko siya upang maghiganti kay Gucheng, ngunit dinadala niya ang aking anak. Hindi ko siya maaaring pabayaan. Nagmaneho ako papunta sa bahay ng Gyu. Sarado ang pintuan. Matagal akong kumatok ngunit walang sumagot. Nang magtanong ako, nalaman kong may nangyaring kamatayan sa bahay ng Gu kagabi. Pinatay ni Gu Qinghan ang kanyang sariling kapatid. Nagulat ako at agad na pumunta sa detention center upang bisitahin. Sa kabila ng salamin. Pinanood ko siya, pagod na pagod. Magulo ang buhok, walang laman ang mga mata. Wala na ang dating kahinaan. Tanging ang kawalan ng pakiramdam. Bakit mo ginawa yon? Mahina kong tanong. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang boses ay paos at walang pag-asa. Wala nang saysay ang buhay ko. Mula pagkabata, hindi ako gusto ng aking mga magulang. Ibinigay nila ang lahat ng pagmamahal sa aking kapatid. Sa bahay, para akong isang katulong. Tinatawag at inuutusan. Ang pagsigaw at pambubugbog ay araw-araw na gawain. Nang makilala kita, ang galing mo. Binibilhan mo ako ng mga bagay. Nakikinig ka sa akin. Inilalabas mo ako upang maglaro. Akala ko ay may nagmamahal na sa akin. Ngunit ano ang nangyari? Peke, lahat ay peke. Isa lang akong kasangkapan para maghiganti ka sa aking ama. Ang kasalanang ginawa niya ay bumalik sa akin. Mula sa aking pagsilang, ako ay isang biro. Habang pinapanood ko siyang umiiyak, sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng pagsisisi. Patawad. Sinabi ko sa kanya sa likod ng salamin. Mayroon ka pang anak, at ako. Gagawin ko ang lahat upang mabawasan ang iyong sentensya. Puno ng pagtataka ang mga mata ni Gu Qinghan. Bakit mo ako tutulungan? Ngayong ganito na ang aking pamilya, hindi ba't nakamit mo na ang iyong layunin? Ano pa ang gusto mong gamitin sa akin? Natahimik ako saglit at tinitigan siya ng seryoso. Kahit ayaw kong aminin, tila nahulog na ako sa'yo. Kapag lumabas ka na sa bilangguan, pakakasalan kita. Aalagaan nating mabuti ang bata. Ito ay isang kasinungalingan. Ang pinakamarami ay may kaunting gusto ako sa pakiramdam na umaasa siya sa akin. Malayo ito sa pag-ibig.
Pero alam ko, ang kasalukuyang Gukinhan ay nangangailangan ng isang dahilan upang mabuhay. Kung hindi, hindi siya makakatagal. Nang marinig ito sa mga walang laman na mata ni Gukinhan, may lumitaw na maliit na liwanag. Masigla siyang tumango, lalo pang dumami ang kanyang luha. Paglabas mula sa detention center, agad akong pumunta kay Gucheng upang pirmahan niya ang kasunduan ng kapatawaran. Nang makita ako, parang nabaliw si Gucheng. Sumugod siya at sinuntok ako. Parang ulan ang mga suntok sa aking katawan. Walang tigil siyang sumigaw. Nasiyahan ka na? Sinira mo ang aking pamilya. Sinira mo ang lahat. Nagsisi siya. Noong una, nagkaroon siya ng pangalawang anak. Tapos siya sa pera. Nalaman niyang nag-asawa ng mayaman ang kanyang dating kasintahan. Naisip niyang manloko upang kumita ng pera. Hindi niya inaasahan na dahil dito, mawawasak ang kanyang pamilya. Matapos akong tamaan ng isang suntok, nagsimula akong gumanti. Nang murahin ko siya hanggang sa mamaga ang mukha. Yumuko ako at nagtanong, kalmado ka na ba? Maaari mo na bang pirmahan ang kasunduan? Galit na tiningnan ako ni Gucheng. Pirma, talagang hindi. Si Gukinhan na walang utang na loob, pinatay niya ang kanyang kapatid. Dapat siyang mamatay. Gagawin ko siyang magbayad. Sa sandaling iyon, biglang sumugod ang asawa ni Gucheng. Itaas ang kamay at sinampal siya, sobrang lakas na natigilan siya. Ikaw ay baliw. Una ay tumingin siya sa akin ng may puot, pagkatapos ay itinuro ang ilong ni Gucheng at sumigaw. Kung hindi dahil sa pagiging paboritismo mo mula pagkabata, pagpapahalaga sa lalaki kaysa babae, palagi mong sinasaktan at sinisigawan si Kinghan. At nakipagsabuatan ka kay Suyu upang manloko, paano naging ganito si Kinghan? Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Pagkatapos ng mura, kinuha niya ang kasulatan ng kapatawaran sa mesa at nilagdaan ang kanyang pangalan ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay tumingin kay Gucheng na may matatag na tingin, maghihiwalay na tayo. Hindi na ako mananatili sa bahay na ito. Hindi ako nagsalita. Sa panahon kasama si Gukinhan, halos naintindihan ko ang kanyang mga pinagdaanan. Siya ay sobrang naghahangad ng pagmamahal. At ang inang ito na walang ginagawa ay may kinalaman din, ngunit hindi ito aking pakialam. Kailangan ko lang ang kasulatan ng kapatawaran. Nakuha ko ito at agad na kumonsulta sa pinakamahusay na abogado. At nagpagawa rin ako ng ulat ng pagsusuri na nagpapatunay na si Gukinhan ay matagal nang naaapi sa pamilya at may katamtamang depresyon. Nasa oras ng insidente ay nawalan siya ng kontrol sa emosyon, hindi sinadyang pagpatay. Pagkatapos ng pagdinig sa korte, isinama ang lahat ng ebidensya at kasulatan ng kapatawaran, sa wakas ay hinatulan si Gukinhan ng 8 taon na pagkabilanggo. Sa kabutihang palad, siya ay buntis. Ayon sa batas, maaari muna siyang manganak sa labas, at pagkatapos ay pumasok sa bilangguan upang magsilbi ng sentensya. Nakatayo ako sa pintuan ng korte, tumitingin sa malayong langit, puno ng magkahalong damdamin. Parang isang malaking bato ang bumagsak. Ang bagay tungkol kay Gukinhan ay natuklasan din ni Suye. Noong araw na yon, pumunta ako upang bisitahin si Gukinhan, at nahuli ako ni Suye. Pakikibaka, katahimikan. Ano itong babae? Sa likod ko ay may kinakasama. Ang kanyang pagtatanong ay nagpahinto sa akin. Ano itong tono ng may bahay? Si Suye ay iba kay Gukinhan. Si Gukinhan ay kasama ko dahil kulang siya sa pagmamahal mula pagkabata. Siya ay nagnanais na alagaan, ngunit si Suye ay kasama ko dahil lamang sa inggit kay Suyu. Na kayang mabuhay ng walang alalahanin, mayaman at marangal, habang siya ay namumuhay ng hirap. At may 2 matatanda na maaaring maging lolo't lola, na siyang mga magulang, na nagdulot sa kanya ng matinding pighati mula pagkabata. Sa kanyang pagkatao, siya ay materialistiko at nainggit kay Suyu. Siyempre, may bahagi rin ang aking pangakit. Ngunit pagkatapos ng nangyari kay Gukinhan, ayoko nang mahulog sa ipo-ipo ng paghihiganti. Na nagdulot ng pagkasira ng pamilya, si Suyu sa buhay na ito ay ganito na lang. Kaya sinabi ko sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang pinagmulan. Pagkatapos marinig ni Suye, may mukhang hindi makapaniwala, imposible, niloloko mo ako. Paano naging si Suyu ang nanay ko? Tamad akong makipagtalo, mahinahon kong sinabi. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Suyu. Alam niya ang lahat. Nang gabing iyon, dinala ni Suyu si Suye sa bahay. Pagpasok pa lang, itinuro na ni Suyu ang aking ilong at sumigaw ng masasakit na salita. Katahimikan. Inaamin ko, nagkasala ako sa iyo, niloko kita sa loob ng 20 taon. Pero kailangan mo ba akong gantihan ng ganito? Si Suye ay walang sala. Sumandal ako sa sofa. May malabong tingin, dahan-dahang nagsalita, ang ganti ay may bunga. Ang iyong ganti ay ako. Noong una ay pinlano mo akong saktan, gusto mong mawalan ako ng mga anak. Ano man ang ganti, dapat mong tanggapin. Biglang naging emosyonal si Suyu. Itinuro si Suye, nanginginig ang boses, at siya. Ano ang kasalanan niya? Siya ay niloko mo mula pagkabata. Anong karapatan mong ilabas ang galit mo sa kanya? Tiningnan ko si Suye.
Malamig ang tono, ang kanyang kapanganakan ay may orihinal na kasalanan. Pagkatapos, humarap ako kay Suye at sinabi, Suye, niloko kita, totoo yon. Ngunit hindi ako isang taong tumatanggi. Ang bata ay ginawa ko na. Ang pagsusuri ng ama ay nakatala sa aking sensus. Kung gusto mo, maaari kitang panatilihin sa tabi ko bilang aking pangalawang asawa sa pangalan. Sa panahon ngayon, ang diborsyo at pag-aasawa sa hipag ay hindi na bago. 50,000 bawat buwan na baon ay ituturing na kabayaran ko sa'yo. Natahimik si Suye. Nakayuko, mahigpit na hinawakan ang laylayan ng damit, tila nag-isip. Pagkaraan ng sandali, itinaas niya ang ulo, kinagat ang kanyang ngipin. Papayag ako. Hindi makapaniwalang tumingin si Suyu sa kanya at sumigaw ng matindi. Nababaliw ka na, ganito na lang, susundan mo pa siya. Wala ka bang hiya? Sampal, binigyan siya ni Suye. Nang sampal, puno ng pagkasuklam at panunuya ang mga mata niya. Kung pag-uusapan ang kawalan ng hiya, sino ang makakapantay sa'yo? Sa tingin mo, sa kalagayan ko ngayon? Makababalik pa ba ako sa pamilyang Su? Gusto mo bang tawagin kitang ate? O nanay, kung hindi ko siya susundan, sakali ba ako mamamalimos? Natigilan si Suyu sa sampal. Iminulat niya ang bibig, ngunit natuklasan niyang. Wala siyang masabi. Sa huli, tiningnan niya ako ng malalim. Puno ng kawalan ng pag-asa ang mga mata. Mabilis ang panahon, lumipas ang halos kalahating taon. Ligtas na ng anak si Gukinhan ng isang anak na babae. Maganda ang mga mata at kilay, kamukhang kamukha siya. Sinabi ko sa kanya na alagaan ko ng mabuti ang bata. Ako at ang bata. Pareho kaming maghihintay sa kanyang paglabas. Nang mag-100 araw ang bata, nagdaos ako ng 100. Sa labas, sinabi ko muna na siya ay anak ni Suye. Noong una ay ayaw ni Suye. Kalaunan ay pumayag siya nang mangako akong dagdagan ang bayad sa kanya. Si Itay ang may hawak sa bata. Nakangiti nang hindi makapagsalita. Sino ang makakaintindi sa pakiramdam ng isang taong umaabot na sa 70, akala ay mawawalan na ng lahi? Biglang nagkaroon ng apo at apo na babae. Hindi inaasahan. Lumitaw si Gucheng. Pumuputi na ang kanyang buhok, parang biglang tumanda ng 10 taon. Nakakatakot ang mga mata, may hawak na punyal, parang baliw. Sumugod sa akin, sumisigaw, Chen mo. Papatayin kita, ipaghihiganti ko ang aking anak. Sa oras na yon, siya. Wala na ang dating anyo. Patay na ang anak, nakakulong ang anak na babae. Diborsyo ang asawa, kinuha ang karamihan ng kanyang ari-arian. Masasabing, tunay na nawasak ang pamilya. Ngunit nang sumugod siya sa akin, agad siyang hinuli ng aking driver na siya ring bodyguard. Isang kamay. Wala na akong sinabi pa, pinapunta ko na lang siya sa pulisya. Dahil sa pagtatangkang pagpatay. Sa mga sumunod na taon, paminsan-minsan ay pumupunta ako sa bilangguan. Upang bisitahin si Gukinhan. Maganda ang kanyang pag-ugali doon, aktibo siyang nagbabago. Ang orihinal na 8 taong sentensya, 6 na taon lang ang ginawa bago siya lumaya. Sa araw ng kanyang paglaya, sinundo ko siya ng may layunin at iniuwi ko siya sa bahay. Nakita si Suye at ang mga bata. Hinawakan ko ang kanilang mga kamay at tapat na sinabi, Kinghan. Ito si Suye, ang iyong kapatid na babae mula sa iisang ama at ina. Sinabi ko sa kanya. Si Suye ay nagsilang din ng isang anak para sa akin. Ang sitwasyon ay katulad ng sa kanya. Kung gusto niyang manatili, 3 tayong magsasama ng maayos. Kung ayaw, bibigyan ko siya ng 10 milyon. Para mamuhay ng payapa. Kung gusto niyang dalhin ang anak na babae, dagdagan ko pa ng 20 milyon. Tiningnan ako ni Gukinhan, pagkatapos ay tiningnan si Suye at ang bata sa tabi. Natahimik siya ng mahabang panahon. Tumango siya. Mananatili ako. Sa gabi, sa gitna ng katahimikan. Si Gukinhan ay sumandal sa aking dibdib at tahimik na nagtanong, Chen mo. Hindi ka ba natatakot sa akin? Mahigpit ko siyang niyakap, nagtataka. Ano ang dapat katakutan? Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata. May bahagyang pag-aalinlangan. Pumatay ako ng tao, hindi ka ba natatakot na balang araw? Gagawin ko rin ito sa'yo. Lalo ko siyang niyakap ng mahigpit, ang aking boses ay banayad at matatag. Hindi natatakot. May utang na loob, may nagbayad. Ginamit kita noon upang maghiganti kay Gucheng. Hindi ako nagsisisi. Ngunit kung balang araw ay gusto mong maghiganti sa akin, hindi rin ako magsisisi. Utang ko sa'yo, handa akong magbayad kahit sa aking buhay. Namula ang mga mata ni Gukinhan, marahang nagmura, salbahe. Ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na yumakap sa aking baywang, mas mahigpit pa kaysa sa akin. Noong una, puno ng puot si Suye kay Gukinhan. Natatakot siya na ang kapatid na babae mula sa iisang asawa at ina ay makikipag-agawan sa kanyang mana. Unti-unti, natuklasan niyang si Gukinhan ay may banayad na ugali. Hindi mahilig makipag-agawan, ang kanyang isip ay nakatuon sa pag-aalaga ng kanyang sariling biyolohiyang anak. At siya ay isang taong inuuna ang pag-ibig. Sa paglipas ng panahon, pinabayaan na rin niya ang kapatid. Tahimik na lumipas ang ilang taon. Lumaki ang 2 bata, maganda ang kanilang samahan.
Lumipat na ang pamilya ni Suyu. Nalaman ko raw na nagkaroon siya ng problema sa kanyang pag-isip. Ipinagbili ng kanyang mga magulang ang bahay at dinala siya. Hindi alam kung saan sila pumunta. Noong umalis sila, hindi man lang nakita si Suye. Sa palagay ko hindi rin niya alam kung paano haharapin yon. Tamad na akong mag-imbestiga. Lumipas ang ilang taon. Pinalaya na si Gu Qinghan mula sa bilangguan. Paglabas niya, wala siyang kahit ano. Dahil wala nang mapuntahan, hinanap niya si Gu Qinghan at pinilit itong magbigay sa kanya ng sustento. Diretsahan sinabi ni Gu Qinghan kay Gu Cheng, imposibleng sustentuhan kita. Kung kaya mo, magsampa ka ng kaso sa korte. Talagang nagsampa nga si Gu Cheng. Ngunit nang imbestigahan ng korte, natuklasang walang trabaho si Gu Qinghan at wala rin siyang anumang ari-arian sa kanyang pangalan. Wala talaga siyang kakayahang magbigay ng sustento. Hindi sumuko si Gu Cheng, pumunta ito sa harap ng bahay namin at nagdulot ng gulo. Pero sa tuwing pinalalabas siya ng mga gwardiya ng subdivision at sa daan pa uwi, may mga tambay na. Bumali ng isang binti niya. Sa kalaunan, natakot na siyang pumunta. Sa huli, isang maulan na gabi, humanap siya ng tulay at tumalon pababa. Tapos na ang alitan na ito. Ang tanging ikinainis ko ay si Suyu. Noong 40 taong gulang na siya. Nakaipon siya ng 5 milyon at iniwan ako. Pabayaan na lang siya.